Mga katambay, mga kabayan, kamusta pong muli? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Yung nakarang araw po, nagpahayag po ng sama ng loob ang mayor ng Davao na si Mayor Baste. Dito po sa General na nagkidnap sa kanyang ama. Kidnapping ang ginawang proseso nila sa kanyang ama. Kaya po napakarami niya pong nasabi dito sa alkalde. At isa na rito yung sinasabing suntukan mga tambay. Ngayon, sumagot naman po ang general at kumasa naman po. Kinasahan po ang hamon ng mayor mga tambay. Pakinggan po natin ang balita at itong sinasabi naman po ng general tungkol po rito sa suntukan mga kabayan. Pakinggan po natin ang balita. Sa ibang balita, PNP Chief Nicolas Torre III kumasa umano sa hamong suntukan ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Balitang kumpirmado sigurado mula Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene. Please, nothing personal. Yan ang tuwirang sinabi ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III kasunod ng anunsyong tinatanggap niya ang hamon ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Pero ayon kay Torre, kakasa siya sa hamong suntukan laban sa nakabatang Duterte sa pamagitan ng isang charity boxing match na layong makakalap ng pondo para sa mga sinalanta ng Bagyong Krising at Habagat. Bandang alas 9 ng umaga sa darating na linggo, iminungkahin ni Torre na isagawa ang laban sa Araneta Coliseum sa loob ng 12 rounds. This coming Sunday sa Araneta, 12 rounds. Pwede. Really, I was informed at nakita ko rin sa social media na naghamon siya ng suntukan. And well, sa atin naman, whether he's serious or not, sa atin, let's put this on a better news. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan, boxing na lang para madaling set up. At gawin natin this coming Sunday. 9 o'clock. I'll be there in Araneta. I'll ask Araneta to set up a boxing ring. Hopefully, they will oblige ko. Wala naman, dito tayo ng kung saan gym ang gusto niya. Samantala, bukas naman, Yan mga katambay, ang hamon po pinatulan po ng general ang hamon. Kaya lang mga katambay, baka naman kasi maging delikado po naman para sa general mga kabayan. Dahil alam naman po natin na malaki po ang diferensya ng edad ng alkalde ng Davao City na si Mayor Baste. At nahandun po yung galit. Yung galit po, gigil. Hindi ba? Kaya po, dito po sa sinasabi ng general, magiging delikado po siya. Magiging delikado po ang general dahil nahandun po yung buong galit, yung sama ng loob sa ginawa po sa kanyang ama. Yung lalong-lalo po, itong mismong general na ito, ang kumidnap. Yun po yan sa mga findings, lalong-lalo sa investigasyon ng Senado. Kidnapping ang ginawa ng general na hindi nakakuha ng tamang proseso ng batas sa ating bansa. Ni hindi mala nakatuntong sa korte ang kanyang ama. Bigla na lang po, tahas ang kidnapping at pinatapon po sa dahig sa Netherlands. Kaya po yung galit po ng pamilya, lalong-lalo po si Mayor Baste. Delikado ka. Baka yung hindi naman po natin, yung statement po nitong General Torre, mahirap pong paniwalaan basta-basta ito na sumasang-ayon siya sa hamon. Baka siya'y malagay sa bingit na alanganin, lalong-lalo ang kanyang kalusugan. Hindi po ba? Iba po ang lakas ng isang katulad po ng isang Baste. Ikumpara mo rito sa isang general na malapit na po maging senior citizen. At ito naman pong general ay hindi naman po ito boksingero na katulad ni Manny Pacquiao na talagang ito po ay talagang yung kanyang katawan at yung kanya pong trabaho ay katulad po ni Pacquiao na sagana po sa ensayo. At si Manny Pacquiao naman po ay sagana na po siya sa mga suntok ng kalaban. Yung kanyang katawan na-adapt niya na. Na-adapt niya na yung lakas at yung suntok. Kumbaga familiar na siya ron dahil pinag-practice niya yon sa napakatagal na panahon. Hindi po ba? Dahil bata pa lang si Pacquiao talagang nakikipagsuntukan na. Kaya po lahat ng klase ng suntok ay dumapo na sa kanyang katawan. Ikumpara mo kay General Torre. Kay General Torre, kung totoo yung sinasabi niya, hindi siya uurungan ni Mayor Baste. Kung suntukan lang at kung sinasabing boxing, hindi po ba? Kasi kayang tanggapin ni Baste yung suntok ni General Torre.
ang malaking tanong natin dyan, kaya bang tanggapin ng katawan at ng muka ni General Torre sa kanyang edad yung lakas na ibibigay ni Mayor Baste na handun yung gigil, galit, sama ng loob sa General? Sige nga, iba ang galit, di ba? Yung galit, yung taong galit na galit, hindi na po nakakaramdam ng manhid ng katawan yan. Yung lahat ng suntok ni General Torre, tatanggapin po ni Mayor Baste yan dahil nandun sa utak niya yung galit, yung sama ng loob na ginawang pamumulitika at kidnapping sa kanyang ama. Hindi po ba? Kaya dito po, ano lang po ito, sa nakikita po ni Kamanong, isa lang po itong sinasabing naghamon. Siyempre, bilang ikaw ay PNP chief, tatanggapin mo yung hamon. Ang tanong, kaya mo bang gawin? Kung sakali, mga kababayan, baka ang mangyari dyan, napakaraming proteksyon, mga kababayan. Isang-isa, kung sasabihin po na boxing, baka po unang-una mag-request po ang general na ang gagamiting gloves ay yung sinasabing napakakapal. Nangyayari po sa boxing yan. Di ba? Ang gloves na ginagamit ay hindi po pang professional. Meron po kasi mga gloves na mga sizes na po pwede pong hindi makadamage ng husto sa mga makikipaglaban dito, lalo-lalo kung boxing. At isa pa, itataya mo ba ang iyong pagiging general para lang dito sa suntukan na ito? At ang taong bayan naman, magugustuhan ng taong bayan niya na makipagsuntukan ka, general. Dahil dyan ibubuhos ni Mayor Baste ang galit niya sa iyo. Hindi po ba? Baka dyan po sa sinasabi ng 12 round, napakagandang labanan niya kung ikaw mismo nagtalaga ng round. 12 round yan, mga kababayan. Napakaganda po yan. Lalong-lalo po na isang general na may edad na at isang Mayor Baste na galit sa general. Magandang panoorin po yan, mga kababayan. At dyan po talaga, baka po yung boxing na yan ay higitan pa yung nanood kay Manny Pacquiao. Noong mga panahon na kasikatan ni Pacquiao na halos buong Pilipinas ay nanonood. Baka ito higitan pa. Mga kababayan, pag natuloy ito, at tinitiyak naman po natin na, puproteksyonan din po ng isang general ang kanyang sarili. Hindi po porket ikaw ay pulis na sinasabi mo ikaw ay may kaalaman sa pakikipaglaban, iba po yung edad. Wala ka na ron sa edad na sinasabi mong kalakasan mo. Ang kalakasan ay lumilipas. Hindi po ba? Lalo-lalo kung ikaw napaka sinasabing malapit ka na sa pagiging senior citizen mo. Hindi po ba, mga kabayan? Medyo ang buto natin ay lumulutong na. Yung kay General Torre, tapang na lang po yun. Tapang na lang po ng bibig. Pero pagka ganyan pong boxing at sinasabi ang kalaban mo ay mas malaki ang kabataan sa'yo at galit na galit pa sa'yo, bibig na lang po ang nakikita natin tapang dito po sa sinasabi ni General Torre. Yung tapang na lang po ng bibig. Pero sa kanyang katawan, baka hindi na po niya kayanin si Mayor Baste, mga kababayan. Siyempre, umaasa naman tayo Ngayon kasi matapang si General Torre. Matapang siya, nasa kapangyarihan siya at nakasandal po siya sa pader. Meron po siya sinasandalang pader umano. Kaya po ganyan po ka-powerful at kalakas ang mga salita at pahayag ng isang General Torre. Nakasandal po umano siya sa pader. Pero pagka dumating na po ang panahon, yung sinasabi rin po ni Mayor Baste, pag dumating na ang panahon mo, patong-patong ang kaso mo. Hindi pa lang po ito dinidinig dahil naka-freeze, nauupuan pa. Katulad nung kaso niya na isinampa po ng Senado na hindi pa po dinidinig at wala pa pong desisyon dyan ng ombudsman. Yung kaso po nila sa pagkidnap sa dating Pangulong Duterte. Kasama po siya dyan. At napakarami pa pong kaso yan. Lalo-lalo po yung kaso niya. Meron din po siya kaso ron sa Kikibuloy Sinampahan din po na kaso yan. Kaya lang po, habang sila po nasa kapangyarihan, kontrolado pa yata nila ang sitwasyon, umano, wala pong mangyayari sa mga kaso. Matutulog at matutulog lang po yan. Dahil sila po yung nasa kapangyarihan. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya may tamang panahon po para dyan. Kaya nga gigil na gigil sila nga pabagsakin ng BP Sara. Bakit po? Kasi pag naupo po ang presidente ng BP Sara, tapos na silang lahat. Tapos kang bata ka. Pati itong general.
mawawala po ang tapang nitong general na ito pag naging presidente si BP Sara. Sigurado po yun. 100%. Yung tapang po ngayon ni General Torre, mawawala po yan. Para po yung manok na magpapagaspas na lang po yan na parang tumatayo na po balahibo niyan. Ganyan po mangyayari dyan. Yung tapang niya ngayon, pag naging Pangulo ang BP Sara Inday, hindi niya po magagawa yung mga salitang ganyan. Dahil una-una, napakarami niya pong kakaharaping kaso, lalong-lalo sa paglabag. Kung napatunayan po ang ginawa nilang kidnapping sa dating Pangulong Duterte. Hindi na po magiging matapang lahat 'yan, mga kabayan. Lalo-lalo po yung kasama po yung nag-retired na general si Marbil, at kasama pa yung si Pajardo. Yan, mga umano na yan. Talagang kasama po yan. Ngayon po matatapang sila. Pero mabilis na po ang panahon. Pag hindi nila napabagsak si Sara at hindi nila na-impeach si Sara, patay silang lahat, mga kabayan. Delikado silang lahat. Lahat ng gumawa ng ganitong klaseng panunungkulan at pamumulitika sa pamilya Duterte na hindi dumadaan sa tamang proseso ng batas, lahat po sila delikado. Kaya nga po binabudgetan nila umano ng isang damukal na pera para lang pumapatalsik si Sara. Hindi po ba para ma-impeach? Dahil po yung seguridad nilang lahat, protection nilang lahat, mawawala pag si Sara po ang naging Pangulo ng bansa. Lahat po sila, magmula po sa Commander-in-Chief. Hindi po ba? Kaya dito pa, mga kabayan, tingnan po natin kung tututuhanin po. Kasi minsan po, alam naman po natin ang administrasyon ngayon ay puro mahilig po sa salita. Di po ba? Napakarami pong salita. Pero kulang naman po sa gawa. Lalong-lalo po ko yung gagawin po ay tama. Wala pa tayo nakikitang tama na ginawa ang administrasyon na pumapabor po sa mahigit 100 milyong Pilipino. Ang nakikita po natin na napakarami po nilang ginawa ay karamihan po'y paglabag sa batas. Lalo-lalo sa pamumulitika. Hindi po ba? Yan po ang nakita natin ng 3 taon. Napakaraming paglabag, pamumulitika sa batas ang nangyari po sa kanilang panunungkulan at isang damukal na issue ng korupsyon. Hindi po ba? At sa tingin ba ni General Torre, sa ginagawa niyang panunungkulan ngayon, sa tingin niya, ang buong puwersa ng kapulisan ay nasa likod niya? Hindi po siya nakakasiguro dyan, mga kabayan, na ang puwersa po ng kapulisan ay lahat po ay pumapabor sa kanya. Hindi po lahat ng ating mga kapulisan, men in uniform, ay sila po'y nagpapakaaso umano. Hindi po lahat yan ay aso na nabansagan po sa general na nagpapakaaso daw po yan umano. Hindi po lahat ng kapulisan ay aso. Meron po dyan, marami pa po dyan may paninindigan at nagtatrabaho po sa bayan at hindi nagtatrabaho umano sa politiko. Hindi po ba, mga kabayan? Abangan po natin, mga kabayan. Tingnan po natin kung yan po ay matutuloy, pabor na pabor po kay Mayor Baste kung suntukan lang po ang talagang sinasabi ni General Torre, mga tambay, ni General Torre. Kahit po sabihin natin, ulitin ko na siya po'y pulis at may kaalaman sa pakikipaglaban, iba po ang edad. At si Baste naman po, sa tingin naman po natin, si Baste ay hindi naman po basta-basta yan. May kaalaman din po yan, lalong-lalo po. Alam natin si Baste, nung kanyang kabataan, ay pasaway din po yan. Pasaway si Baste, di ba? At sanay din po sa gulo si Baste, mga kabayan. At yung sinasabi ko nga po, bago tayo magtapos, mahirap kalaban ang isang tao na may galit sa puso, may galit sa dibdib, at may galit sa kanyang isip. Lalo-lalo na po, kung yung mismong kanyang tatay hindi nakakuha ng katarungan. Mismo pa itong tao na ito na gusto maipag-boxing ang hahamon sa kanya. Ibubuhos po dyan ni Baste ang lahat ng kanyang galit dito sa tao na ito. Hindi po ba? Maraming salamat po, mga kabayan, sa nagusto po natin tambay, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po,
Sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong po sa inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyo. At yung panalangin at dasal po, isama po natin sa ating dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President at ang ating dating Pangulo Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik pa po sa ating bansa sa lalong mabilis, mga kabayan. Maraming salamat po sa dasal na inyo pong pinagkakalob sa pamilya Duterte. Muli po mga tambay, maraming salamat po sa muli. Paalam po muna. Bye-bye. Ingat po tayo.